Magsasalita ka na. Ha? Komunista ka ba? O ano? O, nawawala ang boses mo. Pag natikman mo ito, ha? Isang boses mo. O, tingnan mo, talagang matibay yung dibdib mo. Ha? Matibay, ha? Ano? Ha? Ano? Sabi na totoo! Ha? Ha? Prente ng komunista ang asosyasyon sinasamahan mo? Hindi po. Ay, tama. Ikaw gusto mo siguro maging martipan? Malapit na mga araw, ha? Baka gusto mo ipakita kita sa kwan, ha? Sa krus. Ha? Ano? Ha? Ha? Parang ba yan? Oo, matibay ang katawan nito. Makita pa malo, nasisira. Ha? Ikaw, ano? Sasabi ka na totoo, hindi? Ha? Ha? Kaya mo? Ha? Sasabi ka na totoo ngayon, hindi na? Ha? Masasabugin ko na utak mo! Ano? Ikaw talaga papatayin kita pag hindi ka nagsabi na totoo. Ha? Ano? Ha? Ayoko na po. Ayoko. Ano? Huwag na po. Huwag na po. Ngayon tinatawag na po. Lang po, ha? Tado. Wala ka nang alalaman niya. Puro po. Ikaw talaga. Tandaan naman pag hindi ka nagsabi ng totoo, ha? Lilibing kita ng buhay. Ha? Ha? Sige! Sabi sige! Nagsanib ang iba't ibang puwersa sa lipunan na pinangungunahan ng kanilang mga leader na sina Corazon Aquino, Cardinal Sin, Juan Ponce Enrile, Gringo Honasan, General Ramos at mga cause-oriented groups. Are taking power in the name and by the will of the Filipino people. Ang dating watak-watak na militar ay nagkaisa para pabagsakin ang diktadura. They were part of an aborted coup d'etat, an assassination plot against the President and the First Lady. So much blood has already been shed by them anyway. So one more will make no difference. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Sa wakas, lumipas na rin ang Karimlan at dumating na rin ang bukang liwayway ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipino! Sa atin hong pagpapatuloy ng talakayan sa Himpapawid, nais natin tanungin si NBI Special Task Force Chief Hector Benson kung anong kanyang pananaw tungkol sa ating paksa ngayong gabi, ang kapayapaan. Ginong Benson? Salamat, Risa. Para sa akin, ang kapayapaan ay kabawasan ng tensyon sa lipunan. At ito'y makakamit lamang kung manatiling matatag ang kapangyarihan ng lipunan o ng Estado para ipatupad ito. Can I have the mic, please? Risa, sang-ayon ako sa sinabi ni Ginoong Benson na talaga sa ngayon ang kailangan ay mabawasan ang tensyon sa lipunan. At ang dapat gawin dito ay ipatupad ang makatarungang pasahod sa mga manggagawa. At tuloy ay parusahan yung mga human rights violators na magpahanggang ngayon ay nasa poder ng kapangyarihan. Sa tingin ko, mas magulo ngayon dahil sa mga lefty sa gobyerno. At yung mga unyo na yan, ha? Infiltrated ng mga komunista. Kung itaas mo ng trabaho ang sahod ng mga empleyadong yan, ha? Gulo pa rin ang hahanapin. Dahil saan gusto nila? Sila mga pwesto. Sandali lang, Major, maputol kita. Parang unfair yata ang winika mo. Alam mo, paano naman itong mga lihitimong unyon
na walang hinahangad kung hindi ang mapabuti ang katayuan ng kanilang buhay. Unfair lang kung sila nga atake ng ganon. Pero hindi naman siguro unfair kung sila ang matake. Hindi pwede yung sinasabi mo eh. Alam mo, diyan ka nagkakamali eh. Ang nangyayari, nilalahat mo ang union. Dapat mong tandaan na ang kaunlaran ng kilusang obrero ay kaunlaran din ng bansa. Ang kaoka, Major Phoenix. Nais kong ibalik ang ating usapan sa ating paksa ngayong gabi. Si Police Captain Ike Larga ay isang student activist noong 1960s. Captain Larga, ano naman ang iyong masasabi tungkol sa ating paksa ngayong gabi? Well, with due respect to our panelists, gentlemen, ang masasabi ko lang po dito sa diskusyon na ito ay yung bang kapayapaan ay responsibilidad ng bawat isa sa atin or the whole citizenry at ang karahasan naman. The way I see it, wala naman talagang puwang o lugar dito sa ating lipunan at ito hindi bukod tangi para sa isang pangkat o partido. Yun lang po. Bueno, bago tayo magpatuloy sa ating umiinit na diskusyon, narito muna ang ilang paalaala. Balita ko ay naging shota mo raw yung announcer na yun. Totoo ba? Hindi yun, Chief. Kaya-eskwela ko lang. Hindi ka man mahusay na pulis. Playboy ka pa. Baka pwede kang hiramin sa unit mo. Bakit to? Kailangan mo ng playboy sa NBI. Hindi. Seriously, Ike. Kakausapin kong boss mo. Hihiramin kita. Ituring mo ito parang facing in mo. Pero Chief, ang dami ko ng kasong hawak ngayon sa amin eh. Akong bahala. Kakausapin ko ang boss mo eh. Alam mo, Ike, dito sa NBI, kukunti lang kami. Sa dami ng kaso, busy lahat. We need people like you. Underbar ka, di ba? Oo, hindi ko nga ako napagandaan yung barko last year, kaya hindi ako nakakuha. Di bale, kumuha ka ng bar this year. Pag napasa mo, sa amin ka na. Ike, medyo personal to, no? Okay lang. Hanggang ngayon ba, aktivista ka pa? Bakit to? Masama ho ba yan? Mahirap na. Baka mapagkamalang kang komunista. Bayaan niyo sila. Wala naman akong ginagawang masama eh. Pero, Chief, mabago ako, no? Ano ho bang kasong gusto niyong hawakan ko? Siguro naman, nababalitaan mo na yung mga terrorism dito sa atin ngayon. Balak nilang i-destabilize ang bagong gobyerno. Nag-uumpis na sa mga bombing. Oh yeah, I know that. Lalo na ho doon sa mga university belts. Correct. Alika sa opisina ko, may pakikita ko sa'yo. Sige. R8, R10. May-deliver ko na regalo. Over. Alas 12 ng tanghali nang mayanig ang buong opisina ng Kilusang Anak Pawis o KAT at di umano'y isang miyembro nito ang malubhang nasagatan. Kasama po natin ang leader ng Kilusang Anak Pawis, si Ka Oscar Tadeo. Ka-Oka, sino sa palagay niyo may kagagawa nito? Wala namang ibang pwedeng gumawa nito kung hindi yung mga taong gustong patahimikin ang kilusan ng mga obrero. Ang tuloy ay, siguro, gusto namin nilang guluhin ang seguridad ng ating lipunan. Captain Larga, kayo ho, anong sa palagay niyo? Sa palagay ko, politika ang motibo ng pambobomba. At yun lang ako masasabi. Ano ang ibig ipahiwatig na may kagagawa nito? Ito ba ay indikasyon na tutol sila sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bayan? Para sa pangunahing balita, ito po si Riza Laya.
Oh, paano? Wala pa eh. Di ba medyo... Sigurado ba? Dito kayo susunduin. Hintayin na natin. Alam mo, Ike, pag ikaw ang kasama ko, medyo komportable ako eh. Dahil kilala kita. Alam kong naiintindihan mo kami mga aktivista dahil dati aktivista ka rin. Ikaw ka. Alam mo, wala namang kinalaman ng pinaniwalaan ko nung araw sa takbo ng buhay ko ngayon. Takbo ng trabaho ko. Tsaka, wala namang politika sa ustisya eh. Alam mo, Ike, yan ang pinakamalaking kalokohan. Ang hustisya rito sa atin, ang binibigyan ng proteksyon ay yung interes ng mga nasa poder. Pero yung hustisyang pangkabuhayan, wala yan eh. Yan ang ugat ng problema. Naintindihan niyo ba yon? Ibang klaseng ustisya ang kinakailangan dyan, kao ka. Swerte ka na sa NBI ka. Sa lahat ng ahensya ng pulisya, yan lang NBI ang aking pinagkakatiwala. Huwag kayo mabulagan, kao ka. Hindi pa ako lubusang kasapi sa NBI. Tsaka isa pa, marami rin ng mga ahensya ng pulisya dyan na matino pa rin. Lalo na sa mga tawan nila, mabubuti pa rin mga pulisya. May mabuti. Pero mas nakakalamang ang mga masasama. Katulad ni Major. Yung Major Jake Felix na yan. #1 human right violator yan. Ang daming tinorture. Pero hanggang ngayon, nasa puder pa rin. Nandun na ako. Ang masasabi ko lang, kung meron kayo sapat na ebidensya, ay magsampa kayo ng reklamo. Yan ang matagal ko nang hiniling sa mga otoridad. Pero sabi ko sa kanila, para maging patas ang laban, suspindihin muna nila para magsampa ako ng demanda. Eh, yun pa lang ang ginagawa ko eh. Ang dami ko ng mga death threats na natatanggap. Eh, kao ka, hindi nyo naiintindihan. Kagaya ng sabi ko kanina, first comes first. Magreklamo muna kayo. At kung matibay ebidensya laban sa kanya, sinisiguro ko sa inyo, sususpindin nyo. Tignan mo na. Ikaw ba naniniwala talaga riyan? Tingnan mo na lang, yung opisina ko binomba. O ano nangyari? Wala na. Ano nangyari doon sa mga nag-iimbestiga na wala? Maaring bugso lang ng dugo yan, kao ka. Alam ba nyo na ako ang naka-assign dyan? Naka-schedule na nga na puntahan ko yung restaurant na doon mismo sa tapat na opisina ninyo. Meron ako impormasyon na nagsabi sa akin na may nakakita raw na isang tao ron na may nagplanto raw ng bomba sa tapat na opisina ninyo. Pustahan tayo. Pustahan tayo, walang mangyayari. Paano? Bahala na. Paano? Di... Mukhang wala pa yung sundo ninyo. Bale. Sige, salamat. Sige. Dito kami magkikita, pero doon na lang ako mag-aabang sa kabila. Ikaw ka, mag-iingat kayo. Thank you, Mike. Sige.
nabanggaan. Ano ba ang problema? Kami, walang problema. Baka ikaw meron. Hindi, wala. Sige, nagmamadali ako eh. Pasado na ako, meron pa akong speaking engagement. Naiwan ko na muna kayo. Makakras. Ito muna, ano bang ibig sabihin nito? Ito, teka muna. Doon ka, sandali. Major! Doon! Anong gagawin natin dito? Doon! Ito! Major, ha? Ayaw na talagang umamin, ha? Aray ka! Komunista ka! Komunista ka! Komunista ba? Magtanggol sa bayan! Ha? Mahusay talaga kayo ng mga komunista to? Ha? Makiyak ako! Ha? Magaling kayo sumagot! Ha? Ito tandaan mo! Ito tandaan mo! Ha? Ha? Sino mga komunista kilala mo sa gobyerno? Sino? Wala! Wala akong kilala, Major! Sino? Wala talaga, Major. Tandaan mo! Aray ko! Di ba? Nakatikit ka kaya? Hilaw ka! Tatlong po saksak ang inabot sa katawan, sir. At nagpasa ang katawan. Oo nga eh. Putulan dila. Tapyas ang ilong. Ang mga mata, dinukot. Pati laslas. Sino mga demonyo may kagagawa niyan? Sino nga kaya? Ike, delikado ito. Pag hindi natin naligtas kagad, baka magalsa ang mga manggagawa. Magkaroon pa ng civil war. Alam mo, sir, ang tingin ko dyan ang motibo niyan, politika. Pwede. Eh kasi naman, maingay ito si Kauka. Alam mo, delikado ngayong magingay. Ay, pwede bang makipag-appointment sa'yo? I'm sorry, Rachel. Pero ayoko muna magpa-interview. Wala naman ako kasamang TV crew eh. Tayo lang dalawa. Kahit na. Sa lahat naman ng dati kong kasama sa movement, ikaw lang napunta sa trabaho niya. Paano ba nagkaganon? Gusto ko makapaglingkod. Mas excited nga ako, lalo na kapag delikado ang trabaho. Naku, ikaw pa naman itong kilalang student leader namin na napaka-vocal magprotesta noon. Down with police brutality. Yun ang sigaw mo rin, ha? Isa nga pala. Nababanggit mo pa ba yung mga slogans natin noong araw? Alam mo naman noon, mga bata pa tayo. Basta makapag-rebelde, ayos lang. Ako, maraming pinaniniwalaan pa rin. Maraming hindi na. Pero I'm still the same old Ike. Laga. Tokpi pa rin sa chicks. Tigilan mo ako, Ike, ha? Parang hindi pa kita kilala. Teka nga muna, hindi ka naman nakikipag-ugnayan doon sa mga dati nating kasama? Matagal na hindi. Siguro, tingin nila sa akin kaaway na. Oo nga, no? Mahirap yung tayo mo. Kaaway ang tingin sa'yo ng mga dati nating kasama. Pero kaaway din ang tingin sa'yo ng mga taga-gobyerno dahil dati kang aktivista, di ba? Kabayaan mo sila.
Wala akong pakialam. Dahil wala naman ako na-atrasong tao eh. Pero delikado yung tayo mo, ay. Mag-iingat ka. Di ba, Risa? Wala naman akong pamilya eh. Oo nga. Bakit nga ba hindi ka na nakapag-asawa? Wala ka pa ng girlfriend? Kasi ikaw eh. Ayaw mong panligawang kita eh. Bago yun ah. Kumain na tayo. Baka sakali. Ay, huwag kang lilingon ngayon. Pero may lalaking kanila pa nakatingin sa atin. Kilala mo ba siya? Kanina lang nakaupo siya dyan sa likod mo eh. Last mo yun. Kumain na tayo? Ano na ba, Ike? Chip, pinasok ang bahay ko. Muntik akong patayin. Hinalugog ang buong bahay ko. Pero wala naman ninakaw. Ganyan kadelikadong panahon ngayon, Ike. Pati tayo hindi ligtas. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto mong malaman, kung bakit nireklamo ka ng mga opisyal na militar. Komunista ka daw. Ito ang sulat, oh. Chip, masyado lang nagiging morbid yung mga yan. Dahil isa sa mga bata nila ang inuugnay natin sa kaso ni Kaoka. Pero ayon dito sa sulat, nakikipag-ugnay ka pa rin sa underground. Hindi nyo naiintindihan, Chip eh. Nakita lang nila ako noon, nakausap ko si Kaoka. At saka, legal na labor leader si Kaoka. At ang katotohanan pa nga niyan eh, ako may hawak ng kaso niya ngayon. I'm worried, Ike. Baka maapektuhan ang credibility mo niyan. Chip, I should be the one to be that worried. Alam mo bakit? Hindi ba nga pinasok na ang bahay ko? Muntik akong patayin. May kutob ako na yung mga hayop na nagrereklamo niyan ay ang may kinalaman doon. Ike, ikaw ang nagiging paranoid. Nilalagyan mo ng kulay ang lahat ng pangyayari. Siguro nga, Chip, pero kailangan eh. Alam mo, pakiramdam ko. Malapit ko na mahuli ang Major Felix na yan. At malapit ko na rin makita yung driver ng jeepney na nakakita noong gabing torturing si Kaoka at yung driver niya. Malapit na. I'm still worried, Ike. Baka masira ang karir mo dahil sa mga reklamo ito. Hello? Ano? Kailan? Sige. Salamat. Bakit, sir? Masamang balita, Ike. Pinasok ng mga sundalo ang kamp namin. Nagbabanatan sila ron. Tayo na.
Sunod-sunod ang krisis na sinamantala at pinalala ng ilang salungat sa pamahalaan. Hindi pa humuhupa ang tensyong dulot ng di pa nalulutas na pagpaslang sa labor leader na si K.O. Tadeo ay bigla namang sumiklab ang sagupaan ng mga pangkat sa militar. Di umano'y maraming sundalong nag-awol o absence without leave bago sumiklab ang sagupaan. Kasama na rito sina Lieutenant Colonel Romeo D., Captain Max Fortaleza at Major Jake Phoenix. Basta, Captain Larga. Long time no see, ah. Nahanap ko raw. Oo. Gusto ko sana makuha ang autograph mo. Dahil natin ito ang pangalan niya sa video. Well, nagkataon na ulo ko noon. Nagkaroon ng banata sa ginado, kaya ito. Tapos dito. Siguro, marami kayong ginawa. Kaya kayo naulo. Wala naman. Ang ganda ako sa tabi-tabi. Tapayan ko nga ito eh. Nagtataka nga ako sa iyo kung bakit hindi mo ako matagpuan. Kala ko pa naman matinig ka investigador. Hindi, Major. Mahina ang pangamay ko. Katulad na lang nung una tayo nagkita sa talk show. Akala ko, napakaganda ng pagkatao mo. At akala ko rin, sa professional na sundalo. Bilib din ako sa mga katulad mo, Captain Larga. Ha? Ay ba tinatawag ng mga progresibong tao katulad niyo? Ha? Halos parehong kilos. Parehong ginagamit na pangungusap. Ha? Kahit na kayong kasapi sa gobyerno. Ganyan pa talaga aral sa komunismo. Ha? Alam niyo, Major. Malapit na tayo magsama. Makakuha lang ako ng sapat na ebidensya. Sa korte tayo magkikita. Doon mo makikilala kung sino talaga ako. Dali lang. Tatlo kami, isa ka lang. Siguro na ngayon eh. Malakas na ebidensya mo para huliin ako pero mahina pa rin. Tutulog pagbibigyan. Pero, iwanan ka muna. Kumpirmado na, Ike. Isa sa mga sundalo si Major Felix na nagplanong lusubin ang Aguinaldo. Ayon yan sa Defense Department. Yun ang dahilan kung bakit awol siya. Eh, nung isang araw nga lang, sir, eh. Muntik na kami magkainkwentro niyang loko-lokong major niyan. Ngayon ang lumabas ang kumpirmasyon. Kaya hindi mo na matatagpuan ang taong yon sa dati niya pinagtataguan. Tuluyan na nag-underground si Major Felix. Maswerte rin talaga yung hayop na yan. Biruin mo, kaninang umaga lang lumabas ang report ng intelligence galing sa mga tauhan, no? Na yung mga gamit doon sa kotse ni K.O. na nawawala ay na-trace nila doon mismo sa kamag-anak ni Major Felix. Ike, mag-iingat ka. Invisible na ang mga kalaban mo. Bayan siya. Mag-iingat ako.
exclusive interview ito, Risa. Magmula na mag-underground kami at maghanap ang gobyerno ng maling kaso laban sa amin. Pwede na natin simulan ng interview, Major Phoenix. Tinatanggi ba ninyo na kasama kayo sa pagplano ng paglusob sa Kramet Aguinaldo? Hindi namin tinatanggihan. Ang hindi namin matanggap ay ang tawagin kaming kriminal ng isang gobyernong kriminal. Ano ho ba ang hinain nyo sa ating gobyerno? Maraming komunista. Maraming komunista dito sa ating gobyerno. Sa lahat ng sangay ng gobyerno. Para sa inyo, sino ho ang mga komunista sa ating gobyerno? Isinadya si Captain Ike Larga. Nakadistino siya ngayon sa NBI. Para sa inyo ba, ang lahat ng aktivista, komunista na kaagad? Ang lahat ng komunista ay aktivista. Ginagamit nila ang aktivismo para isulong ang kanilang layunin. Yung human rights, ginagawa nilang issue para siraan ang mga kalaban sa militar. Pero documented ang maraming human rights violations, Major Phoenix. At marami ang nagsasabi na kasangkat kayo sa ilan sa mga to. At pinagsususpetsahan pa sa pagpatay kay Kaoka. Huwag mo kong pinapastos! At huwag mo kong papastusin dito sa teritoryo! Ha? Bitak na rito! Hindi para siraan ako! Hindi totoo lahat ng akusasyon niya! Hindi totoo! Alam mo naman hindi tama yung pinagagawa mo sa akin, Ike. Labag yan sa propesyon namin. Hindi ko pwedeng ibunyag sa yung sources ko kung sino nagdala sa akin sa safe house ni Major Phoenix. Risa, seguridad na nga ang bansa na nakataya. Profesyon mo pa iniisip mo. Ano ba yan? Hindi yun, Ike eh. Paano na yun? Kung sa akin manggagaling, bakit sa akin pa kailangan manggaling? Marami naman kayo intelligence units dyan, ah. Kung ako magbubunyag, isipin mo, masisira ang credibility ko bilang reporter. Tapos hindi lang ako apektado, yung buong propesyon. Masisira ang access namin sa sensitibong impormasyon. Hindi pwede, Ike. Wala namang makakaalam na ikaw magsasabi sa akin. That's not the point, eh. Basta isipin mo na lang na hindi ako nakarating doon. Ay, Risa. Alam mo, marami na rin pinahirapan tao yung hayop na yun. At siya rin ang pinaghihinalang pumatay kay Kaoka. I'm sorry, Ike. Wala rin naman akong maitutulong eh. Nakapiring naman yung mata ko nung dinala ako doon eh. Alam mo, naguguluhan ako sa'yo eh. Kung matatag ka ba talaga sa prinsipyo mo o natatakot ka lang? Ewan ko, Ike. Ewan ko. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, matindi yung mga galit ng mga yun sa'yo. Risa? Risa, dapa! Ako ba ang gusto nilang patayan? Hindi ikaw ang kailangan nila, Risa. Ako ang hinahanap nila. Tagal na nila akong sinusubaybayan. At habang hindi ka nagsasalita, hindi nila ako titigilan. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Risa.
bata. Ang totoo niyan, ayaw ko itong pahirapan eh. Simpleng-simple lang naman itatanong ko sa iyo eh. At kaya-kaya mo sagutin. Saan ang hideout ni Major Felix? Lalaki lang ang kaso mo kung hindi ka makikisama sa amin. Ilan ang tao ang kasama sa grupo ni Major Felix? Sir, huwag masyadong mainit ang ulo. Alam mo yung mga ganitong klaseng tao eh, kinakaibigan ito. Total, lalaki naman tayo parehong magsalita sa atin. Lalo na, kaya natin panindigan ng mga prinsipyo natin. Eh, magkaibigan na lang tayo. Sige na. Sport lang naman ako eh. Di ba, sir? Ay! Wag! Hindi tayo ganyan. Hello. Good. Thank you. Ike, Sir? na-break ng code. Alam na natin kung saan nagtatago si Major Felix. Sabi ko sa'yo, bata eh. Tama na sabi. Sa'yo, di ba? Ano na? Buti kaya, pasukin ko na lang. Nakausapin ko. Papasukin mo mag-isa. Hindi mo patayin ka doon. Hindi naman siguro, sir. Isang profesional na sundalo yan. At saka alam niya, kung talo-talo. Mabuti na rin yan, sir. Baka magkaputukan eh. Bahala ka. Basta binibigyan kita. 5 minutes lang ha. Pataos, papasok mga bata. Yes, sir. Yan. Jake, tapos na ang tagwan. Papaligiran na ng mga kasamahan ko ang buong lugar na ito. Sumuko ka na. Malakas din talaga ang apod mo, Captain Lata. Paano mo nasisiguro susuko? Jake, matalino ka naman. Hindi ka naman magiging major. Kung bobo ka. At saka alam mo naman sa labanan, kapag tagilid na, isang marangal na pagsuko ang ginagawa, di ba? Paano mo nasisigurong tagilid ang laban? Mahaba at malalakas ang aming armas. Tabla-tabla lang tayo! Bata! Tinamagin! Wala ka na, Jake. Talo ka na. Mabuti pa sumuko ka na. Sa ganung paraan. Baka sakali makalabas ka. Kung medyo malakas-lakas ang koneksyon mo. Tama ka rin pala talaga, no? Ha? Ikaw ang alas ko. Hindi ba alam yun? Mga bata!
masasabi mo, Ginong Benson, sa misyong natupad ni Captain Larga? Lubos na nasisiya ng NBI sa mga serbisyong pinagkaloob ni Mr. Larga. Risa, we would like to inform you that we have formally accepted Mr. Larga here to be one of our agents. At kung matapos niya ang bar niya sa taong ito, siya ang magiging team leader ng aming task force. And what can you say about that, Captain? Lubos ako nagpapasalamat sa naging desisyon ng NBI. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa iyo, Risa. Sa wakas, nagising ka rin sa katotohanan na tulungan ang isang kaibigang nangangailangan. Well said, Ike. I agree. Okay. Congratulations. Thank you.